Okay, a little Bible study here. So, alam po natin, lahat nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Yan po ang malinaw na turo ng Biblia. Kung iba ang itinuturo diyan at sasabihin nilang, you can earn your salvation by your works. Dahil pwede mong itong i-repair, na lang po natin sa harapan ng Diyos. Dahil pwede kang gumawa ng mabuti, pwede kang magrehilyon, nagba-Bible study ka, ikaw ay active sa inyong samahan o church, no? O institutional church, active ka, pastor ka, etc. etc. Sabihin mo ng lahat. Lahat po ng yan ay hindi makapagliligtas at hindi makapagre-repair ng nasirang relasyon ng tao sa Diyos. There is only one solution given in Genesis chapter 3. Merong ipapanganak na tagapagligtas at ito'y walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, mamamatay sa krus ng Kalbaryo at iaatang niya o iaalay niya ang kanyang buhay sa buong sangsinukuban. At ito po, good news, natupad na po 2,000 years ago. The only thing we have to do is to believe na namatay si Jesus para sa atin. Wala kang pwedeng gawin para ma-earn mo ang pag-ibig ng Diyos. At wala ka rin pwedeng gawin kung sakaling ikaw ay naligtas na, tumanggap ka na kay Jesus, wala ka rin maaring gawin na hindi maganda para maalis ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Perfectly, we are loved because of Jesus. Kung alam mo ang katotohanan na yan, binabati kita sapagkat hindi lahat ng Kristiyano nalalaman na ang paglakad natin dito sa mundong ito is not under the law but is indeed under grace. Maraming Kristiyano ang lito, maraming Kristiyano hindi alam ano ba ang covenant na meron ngayon. Ang covenant na meron ngayon ay tinatawag nating grace covenant. The law ay tapos na. Ang batas ay tapos na. Amen? Ito ay tinapos na sa krus ng Kalbaryo. Sumigaw ang Panginoon. Tetelestai, yan po ang original na nakasulat sa Griego. Tetelestai, meaning naganap na, natapos na. Then right after that, yung curtain, yung kortina o yung veil ng temple, ito ay nahapak at napunit mula itaas hanggang baba. It means Diyos ang pumunit dahil ito ay mataas. Hindi natin kayang abutin ang standard ng Panginoon. Kaya siya ay naging tao. Siya na ang namatay sa krus para sa atin. Nagkasala ang tao. Ang nagkasala po, tignan po natin mabuti, si Adan at si Eva. Ang nagkasala. Ngunit ang epekto nito, sunod-sunod na po. Hindi rin po ito naibsan kahit bumaha nung panahon ni Noe. Amen? Bumaha. Nagpagawa ang Diyos ng arko kay Noah. Pero, paglabas ng mga tao doon, 8 tao lang sila. Diba? Pero, nung nanganak na naman ng mga tao, ayan pa rin ang kasalanan, nandiyan pa rin ang venom nito. Kaya ang hinula sa Genesis 3 ay walang iba kundi ang God of gods na si Jesus na one day, mamamatay siya sa krus ng Kalbaryo para bayaran ng kasalanan ng busang tinakpan ng busang sinukuban. At ngayon, tapos na po ito. All we can do is to say, thank you, Jesus. Wala akong ginawa, pero pinagkalooban mo ko ng buhay na walang hanggan nang manampalataya ako sa iyo. That's the only thing we can say to the Lord right now. You cannot earn it. Hindi mo kaya. Huwag mong pilitin yan. Sapagkat ang Panginoong Jesus lang ang tanging qualified na tagapagligtas ng buong sang tinakpan at buong sang sinukuban. Ito pong topic na ito talaga nagpapa-high blood sa akin talaga. Dahil high blood in a sense na maganda, na talagang alam ko, wala akong ginawa. Minahal ako. Iniibig ako ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Pag alam mo ang katotohanan yan, overflowing ang puso mo. It's all because of Him.
It's all because of Jesus. Kaya mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dahil sa channel na ito, walang ibang bida, kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang patuloy nating itataas sa channel na ito hanggang dumating ang araw ng rapture. Siya ang bida magpakailanman. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.